Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi mga isda, kundi mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu ang nalambat ng mga mangingisda sa dagat na sakop ng Bataan. Na-turnover na sa PIDEA ang mga kontrabando na nakalagay sa mga paketeng para sa tsaa at frozen durian. Nakatutok si John Veneracion. Daan-daang vacuum-sealed na plastic pack na ito ang na-recover sa dagat ng Maribeles, Bataan. Nakita o ba ng mga mangisda ang mga pakete na may laman palang shabu na palutang-lutang sa dagat noong May 29. Higit 200 kilo ang laman ng mga na-recover at ang halaga nasa 1.5 billion pesos. Kahapon, ibinigay ng mga mangisda ang mga droga sa mga otoridad. Sa report na natanggap natin sa Coast Guard Station Bataan, upon discovery ng ating mga fishermen ng mga floating saps, so kaagad nila itong dinala sa Pangpang at agad namang inireport din sa ating Coast Guard unit dahil sa pangamba na magkaroon ng panganib sa kanilang buhay. Based on our records, this is the largest confiscation of dangerous drugs for this year coming from our shores. Sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, frozen durian ang nakalagay sa ilang packaging. Tsaa naman sa iba. Halos kapareho umano ito ng packaging ng mga shabu na nauna nilang nakumpiska. According to intelligence reports coming from our foreign counterparts, yung packaging na nakuha ho natin dyan, tinutumbok. Galing ho to sa Golden Triangle. Saan ho ba yung Golden Triangle? This is Thailand, Myanmar, and Laos. Pinasalamatan at pinapurihan ng PIDEA ang ginawang pag-turnover ng mga mangista sa bilyong pisong halaga ng shabu. Kung nakalusot daw ang drug smuggling, tiyak na malaking perwisyo at sakit sa ulo ang idinulot ito sa mga komunidad at mga law enforcement agencies. May ilang kaparehong insidente na rin noon kung saan may nakuwang shabu na palutang-lutang sa dagat. Hinihinalang galing ito sa mga barko at itinapuntang sa dagat. Kabilang ito sa iniimbestigahang modus ngayon ng PIDEA. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 Oras. Patay ang isang rider sa Antipolo matapos sumalpok ang minamaneho niyang motor sa kasalubong na tricycle. 2 iba pa ang sugatan at nakatutok si EJ Gomez. Mayroon na naman tayong nadisgrasya dito. Bangga ng motor at saka tricycle. Isang dugoang lalaking nakahandusay sa kalsada ang tumambad sa mga residente ng Barangay San Luis, Antipolo City pasado alas 9 ng umaga kahapon. Tinatahak ng 23 anyos na biktima ang kahabaan ng Magay Road sakay ng kanyang motorsiklo nang biglang sumalpok sa isang tricycle. Ito yung bahagi ng kalsada na pinangyarihan ng aksidente. Ayon sa isang saksi, matulin ang takbo ng motorsiklo na paahon ng kalsada habang kasalubong ang isang tricycle na palusong naman dito sa kahabaan ng Magay Road. Mabilis po. Tapos one way, nagwigil yung gano'n, yung parang sa sasakyan niya. Pag gano'n ng motor, imiiwas yung tricycle eh. Tapos, parang nag-lock yung ng single. Yung kadena, gumanyon. Yun, sumalpok. Ayon sa tricycle driver, Matulin. Tapos nagwigil yung gulong niya doon. Mabagal naman yung takbo ng tricycle. Ang motor daw talaga mabilis. Yun ang pagkasabi ng driver ng tricycle. sa lakas ng impact, tumilapon ang motorsiklo. Tumaob naman ang nakasalpukan nitong tricycle. Dead on the spot ang rider na nakasuot ng bike helmet. Pagdating namin yung tao ng kadapa na. Kaya yung ginawa nung kasama ko, parang in-apply ng first aid kung buhay pa, tapos pinunasan ng mga dugo. Parang may dito sa ulo, tapos dito sa dibdib, parang may sugat yata. Kaya CPR pang namin kaso lang talagang wala na. Sugatan naman ang 50 anyos na tricycle driver, gayon din ang kanyang babaeng pasahero. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang mga sangkot sa aksidente. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing biktima. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 Oras. Pinag-aaralan na ng Health Department na ideklara bilang National Public Health Emergency ang Human Immunodeficiency Virus o HIV.
Ayon sa DOH, nakababahala na raw kasi ang biglaang pagdami at pabata ng pabata pa ang nadaragdag sa mga kaso ng HIV. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 21 new cases ng HIV kada araw noong 2014, dumoble yan sa 48 new cases kada araw noong 2024. Pero nitong Enero hanggang Abril ng 2025, umabot na sa 56 kada araw ang naitatalang mga bagong kaso ng HIV. Base yan sa pinakahuling tala ng Department of Health. Ang nakakaalarma ayon sa DOH, pabata ng pabata ang nagpopositibo sa naturang sakit. May 500% increase daw ng HIV cases sa mga edad 15 hanggang 25. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific region. Dahil dyan, pinag-aaralan na ng DOH na ideklarang public health emergency ang HIV. Maganda magkaroon tayo ng public health emergency, national emergency for HIV dahil magtutulong-tulong ang buong lipunan. Sana noon pa, sabi ni Kael Mata, HIV positive at HIV community organizer. Hanggang ngayon daw kasi kulang sa suporta ang maraming local government unit sa mga HIV program. Pag ito ay na-declare as a national emergency, I think mauobliga na yung mga LGUs na gumawa ng mas komprehensibong programa. Sa datos ng DOH, karamihan sa mga bagong HIV cases ay mga lalaki at sila'y nagka-HIV mula sa pakikipagtalik sa kapwa lalaki. Maaring ito raw ay dahil pinadali ng social media, dating apps at chat rooms ang pakikipag-meet up para sa sex. There is nothing wrong with sexual contact if you do it safely. Kung meron kang protection, barrier protection. Pero sabi ni Mata, hindi mga dating app at chat room ang problema, kundi access ng kabataan sa proteksyon tulad ng condom. Sa buong Pilipinas, I can say is the total numbers of HIV cases among youth ay 33% sa kabuang total. Mga kabataan, if they go to health center, they ask, pwede ba makingi ng condom? Ang sagot sa kanila, saan mo gagamitin? Bakit mo kailangan? Dapat mapadali rin daw ang access sa HIV treatment hubs at testing facilities. Kaya malaking tulong ang QR code na ito na nagbibigay ng directory ng mga HIV treatment hubs at testing facilities sa buong bansa. Maaari ring itanong yan sa inyong health centers. Maliban sa mga pampublikong ospital at health center, meron din mga pribadong ospital at non-government organizations. Giit ni DOH spokesperson Albert Domingo, bukas ang testing kahit sa menor de edad na walang parental consent. Libre ang testing at libre ang antiretroviral na gamot. HIV is not a death sentence. Hinahawig nga namin yan parang high blood is at the end of your life. No, it's not. You just have to take maintenance. PhilHealth even has an HIV package. Pero sabi ng DOH, dapat wag nang paabutin sa gamutan. Maliban sa condom, may mga bagong gamot na tulad ng PrEP o pre-exposure prophylaxis na iniinom para pigilan ng HIV kung nakikipagtalik ng walang proteksyon. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pautay-utay at hindi isang bagsakan. Yan ang paglilinaw ng DSWD kaugnay sa pambabatikos sa 80,000 pisong ayudang ibinigay ng kagawaran sa babaeng lumabas mula sa Imbornal sa Makati. Nakabatay rin daw sa guidelines ng ahensya ang tulong. At nakatutok si Ivan Mayrina. Isang imaheng hindi pangkaraniwan ang babaeng nakunan ng larawan kamakailan habang lumalabas sa drainage sa Makati. Yun nga lang, nang nahanap na siya ng DSWD, ang inanunsyong 80,000 pisong tulong para sa kanya ng ahensya, naging sentro naman ng usapan sa social media. Sabi pa nga sa ilang post, titira na lang din sila sa Imbornal para may matanggap na ayuda. Ang mga meme na yan, pinalaga ng DSWD. Can you imagine yung buong buhay mo na sa lansangan, inahon mo yung sarili mo sa pangangalakal, wala ka naman intensyon dyan sa 80,000 na yan. Ibinigay sa'yo, hindi mo hiningi. So ngayon na nakikita niya na nagiging meme na siya, yung storya niya, sabi nga niya, sana wag naman siyang gawing biro yung buhay niya. Nasasaktan siya. Paglilinaw pa ni Gatchalian, maliban sa nag-viral, hindi kaiba si Rose sa mga libu-libong tinutulungan ng DSWD. Ang pinag-usapang 80,000 pesos sa tulong sa kanya, nakabatay daw sa guidelines at ginawang pagsusuri ng social worker sa kaso. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program.
Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point 10,000. Ang pag-abot program ng pamahalaan, layon daw na ilayo sa kalsada ang libu-libong naninirahan dito. Simula nga raw noong 2023, nasa 10,000 individual ang na-monitor ng DSWD na nakatira sa lansangan tulad ni Rose. Pero sa bilang na yan, kalahati ang nananatili pa rin sa lansangan hanggang ngayon. Hindi kasi sapat ang isang bagsakang benepisyo lang o pamasahe papuntang probinsya para matiyak na hindi na sila babalik sa kalsada. Ganito rin ang magiging proseso sa benepisyo para kay Rose. In tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. May mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. Nilinaw din ng DSWD ang bansag na honorary social worker na pinalutang tungkol kay Rose. Hindi naman daw siya hinirang o itinalaga sa pwesto, kundi paglalarawan sa kahandaang himukin ang mga kapwa street dweller na lumapit, huwag takbuhan at bagkus ay gamitin ang mga programa ng gobyerno para makaahon sa kanilang kalagayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mismong si Transportation Secretary Vince Dizon na ang umamin na hindi viable o hindi praktikal na ipagpatuloy sa ngayon ang Public Transport Modernization Program. Malinaw anya yan sa dami ng hindi nakakabayad sa inutang na pambili ng modern jeepney. Ano na kaya ang mangyayari sa programa? Alamin sa pagtutok ni Joseph Morong. Sa lampas 170,000 na mga public utility vehicles sa buong bansa, nasa 76,000 lamang ang consolidated o yung mga nagbuo ng mga kooperatiba at magpapalit ng modern jeepney. Halos 80,000 o 60% pa ang hindi consolidated. Yan ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Appointments sa pagkakatalaga kay Transportation Secretary Vince Dizon. Ang mas nakakabahala pa ayon kay Senador Grace Poe, Vice Chair ng Senate Public Services Committee, marami na ang mga hindi nakakabayad ng inutang nila sa mga bangko pambili ng mga modern jeep. Ayaw na rin daw magpautang ng mga bangko. 15.3 billion ang released loan ng gobyerno from Land Bank and DBP. One-third of that, 5.1 billion defaulted amount. So paano ngayon itong modernization program moving forward? Pag-amin ni Dizon, dahil dyan parang nababahura ang Public Transport Modernization Program o PTMP. To be quite honest, Madam Senator, if given the present state of the modernization and kung itutuloy-tuloy lang po, tingin ko po yung fact na hindi na nakakabayad ng utang ang karamihan sa mga bumili ng bagong mga sasakyan, that is a clear sign that it is not viable in its present state. Ayon sa ilang grupong nauna na nag-consolidate na antala raw ang kanilang pagbabayad dahil sa pandemya. Pero nakakabawi na raw sila. Hiniling nila sa gobyerno na tulungan ang mga nahihirapang mga kooperatiba para makapagbayad. Ayon naman sa ilang grupong kontra sa programa, dapat nang ibasura ang programa at ibalik ang mga individual na prangkisa. Ayon sa Transportation Department, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang programa sa kabila ng mga balakid at tutulungan daw nila ang mga kooperatiba na makabayad. We're not walking back the program. I want to make that crystal clear. We will support those that have already consolidated, but those that were not able to enter, we have to allow them to still earn a living. Kakausapin daw ng gobyerno ang mga bangko para magpautang ulit. Nitong Mayo, muling binuksan ng DOTR ang PTMP para sa mga hindi pa consolidated para applyan ang mga rutang wala pang masyadong kooperatiba. Bubuksan rin daw sa mga Pilipinong manufacturer ang programa para makapagbenta sila ng mas murang mga modern jeep. I know a lot of Filipino companies backed up by foreign funding who want to enter the EV market, particularly dito sa PUV. Kaya lang, one of them, I would like to give an example. Hindi sila in-accredit. Lusot naman na sa committee level ng Commission on Appointments si Dizon. Bukod sa PTMP, sinabi ni Dizon na may matatapos na mga big ticket na mga proyektong gobyerno sa taong 2027 tulad ng MRT-7. At kung suswertehin ay sa dulo ng taong 2026, maaaring gumana ang istasyon nito mula Trinoma sa Quezon City hanggang Sacred Heart Station sa Caloocan. Gusto nilang isabay sa 2027 ang common station na magdurugtong sa linya ng MRT, LRT at busway.
Mauna naman daw sa taong 2029 na mag-operate ang istasyon ng North-South Commuter Railway o NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. May mga kongresistang pinagdududahan na si Senate President Cheese Escudero matapos niyang iurong ang pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanilang akusasyon, may pinoprotektahan umano ang Senate President. Pero itinanggi ito ni Escudero at binweltahan ang kanyang mga kritiko. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May naaamoy raw ang ilan sa nagsulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ginawang pagpapaliban ng Senado sa impeachment proceedings. Well, something fishy, no? Gumagante. May pinoproteksyonan talaga sa nangyayaring yan. At nakikita natin na paghahanda na ito doon sa mga gusto nilang mga position ba o sa 2028, etc. Huwag nang mag-deny si SP na talagang meron siyang pinoproteksyonan. Ang may kasalanan, dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. Every day of delay sends the message that the Senate leadership is either afraid of Vice President Sara Duterte or worse, actively protecting her. Kaya nga ang tanong natin, natatakot ba kayo kay Sara Duterte o pinoprotektahan niyo siya? Ang sinisisi naman ng ibang mambabatas na miyembro ng Makabayan Bloc, si Pangulong Bongbong Marcos, na nagsabing hindi niya gusto ang impeachment. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Dapat ituloy na raw ng Senado ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Balak nila maglunsad ng mga pagkilos para ipanawagang ituloy na ang impeachment trial. Sagot ni Escudero, wala silang kinatatakutan o pinapanigan. Ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at pain, uulitin ko. Doon sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, doon sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yun. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas. May tanong din si Escudero sa Kamara. Pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang at ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi ng Makabayan Bloc. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Hindi na umabot sa mga customer ang mga parcel na iatid sana ng isang delivery rider sa Quezon City dahil tinangay ang mga ito ng hindi pa nakikilalang lalaki. Ang nahulikam na pagnanakaw sa pagtutok ni Ian Cruz. Kita sa kuha ng CCTV na ito kahapon ang pagtatakip ng face towel ng isang lalaki habang naglalakad sa bahagi ng Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Kapansin-pansing nilagpasan niya ang nakaparadang motorsiklo na may kargang mga parcel. Pero ilang saglit pa, bumalik siya. Saka dinampot ang isang sako mula sa motorsiklo. Pagkatapos, kaswal siyang naglakad at sumakay sa pinarang jeep. Ang nahulikam na tagpo, modus pala na tangay parcel mula sa isang delivery rider. Sa North Caloocan namin natunto ng rider ng ninakawang motorsiklo na si Pipoy Kadungog. 4 na taon na raw niyang ruta sa delivery ng biniling items online ang nasabing lugar, kaya di niya inakalang mabibiktima siya. Akala pa nga raw niya nung una may nagbiro lang sa kanya na kasama. Nung na-check na po yung CCTV, kinuha na po talaga nung lalaki. Kaya po nung hinabol pa po, kaso wala na po talaga, hindi na po talaga naabutan eh. Sabi ni Pipoy, 39 na parcels na online orders ng 20 tao ang natangay. Umaabot daw ng 8,000 piso ang pinoproblema niyang mabayaran hanggang bukas. Thank you po kung may mga tutulong din po talaga. Mahirap po talaga kitain yung ganung kalaki po na nawala. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga customer na nawala ng parcel. Sana po maintindihan na lang po nila ako na ayun nga po, nanakawan nga po, mag-reorder na lang po sila. Check out na lang po nila ulit yung yung
order nila tapos ako na lang po magbabayad ng mga nanakaw sa kanila po. Nagpaabot din siya ng mensahe sa suspect. Mahirap po talaga kumita ng pera po eh. Sana po lumaban na lang din po tayo ng patas. Naiulat na ni Pipoy sa Barangay San Bartolome ang insidente. Patuloy naman ang paghahanap nila sa tumakas sa suspect. Lahat ng mga CCTV, mga private ng CCTV, pinupunta namin dyan para tanungin. Yun ang under ng, ayun ang po ang utos na aming barangay captain na alamin at mahuli. Isa sa mga tanod nga ng naturang barangay ang natangayan ng parcel. Tinawagan na raw siya ni Pipoy at sinabing di na siya magpapabayad sa natangay na item. Nakakuha ko naman siya sa siya, walang problema. Patuloy investigasyon at backtracking ng Quezon City Police District Station 4 sa naturang modus. Habang ang ibang delivery rider, todo ang pag-iingat para di mabiktima. Hindi na talaga kami mag-iiwan dito ng sako. Mas lagi lang kami nakabantay. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Kung kahapon hindi sumasagot sa radio challenge ng PCG ang barko ng China na namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngayong araw, China naman ang nangraradyo sa eroplanong sinasakyan ng mga opisyal ng AFP habang patungong Pag-asa Island. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Vicky, patuloy na nakakaranas ng radio challenge mula sa mga Chinese sa mga eroplano ng AFP tuwing lumalapit dito sa Pag-asa Island gaya ng naranasan natin kaninang umaga sa ating pagdating dito. Madaling araw kanina nang lumipad ang C-130 aircraft ng Philippine Air Force, lulan ang mga opisyal ng AFP at mga mamamahayag para bumisita sa Pag-asa Island. Layo ng AFP na ipakita ang mga bagong istruktura at sitwasyon sa Pag-asa Island at iba pang mga military outpost sa Kalayaan Island Group. Ilan sa nakisabay sa eroplano kanina ang ilang residente at mga guro ng elementary school ng isla. Pero habang papalapit ng Pag-asa, nag-radio challenge ang mga Chinese mula sa kalapit na Subi Reef. Before we landed, there was a radio challenge. There was one radio challenge that occurred, but hindi na to nag-prosper. And with that, ang sagot naman ng ating mga piloto is, of course, we are testing pa rin, no? And upholding our sovereign. With this, we have conducted itong media-embedded maritime patrol na makita nalaga natin itong situation in the area. Halos tapos na ang airport control tower ng isla at kompleto na rin ang 3 kilometrong haba na runway. Kasalukuyang pinapahaba pa ang dulo nito para makalapag ang mas malalaking eroplano. Tila tanda naman ng lumang Pag-asa Island ang nabubulok na watchtower na ito at mga abandonadong lumang amphibious tanks na dinala rito noong dekada 70. Ang kuryente ng isla nagmumula sa community generator na ito. Ang tubig naman nagmumula sa isang desalination machine, makinang sumasala ng tubig dagat para gawing tubig inumin. Nagagamit na rin ang boat shelter bagamat tuloy ang improvements at ang pagpapalawak nito. Sa pangingisda namin, medyo naghirap na po yung isda sa Pag-asa Kalayaan Island dahil po sa cyanide ng mga Vietnamese. Yung sa mga barko naman ng Chinese na nakapaikot dito sa amin, isa rin yan, hindi kami makapag-fishing ng maayos kung saan doon kami nakakakuha ng maraming isda. Vicky, dahil panaka-naka ang pag-uulan at malalaki ang alon sa palibot ng Pag-asa Island sa pagdating natin kaninang umaga dito, hindi natin namataan itong mga Chinese Coast Guard vessel o yung tinatawag na Chinese Fishing Militia na kadalasan nakikita sa palibot ng isla. Pero pagdating ng hapon na naging maliwalas na ang panahon, nakita na natin sila muling lumilibot sa isla ilang kilometro lamang mula sa dalampasigan ng Pag-asa Island. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Nasawi ang 5 taong gulang na batang babae matapos madikitan ng nakalalasong box jellyfish. Nangyari ang insidente sa isang beach resort sa Buena Vista, Quezon, kung saan nagbabakasyon ang biktima kasama po ang kanyang pamilya. Naliligo raw sa dagat ang biktima kasama ang kanyang tiyakin nang madikya ito sa braso at kamay. Nabigyan pa raw ng paunang lunas ang bata pero binawian din ang buhay kalaunan. Muling paalala ng mga otoridad, doble ingat at maging alerto sa pagligo sa dagat.
Iniingat ni Senador Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kasamahan sa Senado laban sa pagdaan sa botohan para pigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagdidiin niya, mandato ito sa kanila ng saligang batas at kailangan nilang gawin. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos pagdebatihan sa plenaryo kahapon, wala pang napagkakasunduan ang mga senador sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Chis Escudero, walang pinagbotohan kahapon dahil wala namang nagmosyon para magbotohan. Napag-usapan na rin kasi nilang sa June 11 na tatalakayin ang impeachment. Puro manifestation yung ginawa kahapon. Para may gumalaw, may dapat mag-move. Di ba? Kung may magmomosyon, pagbobotohan yan. Pag nag-object, pagbobotohan yan. Pag may nagmosyon, walang nag-object, tuloy-tuloy yun. Ang maaaring pagdesisyonan ng kasalukuyang Senado kung aagahan ang pagtalakay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte o hindi kaya ay ibasura na ito. Nagbabala si Senador Alan Peter Cayetano sa paggamit ng botohan para pigilan ng proseso ng impeachment. Okay ka lang pagbotohan yung pag-convene Senate impeachment kahit na sa constitutional mandate ng Senate. Kung a simple majority. Pagka constitutional mandate, gagawin mo lang. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan yan. But then may botohan kasi tigil ka. So, can it be overturned by a simple majority vote of the President of the Senate? Yung constitutional mandate? Hindi dapat. Isa pang nakabimbing tanong kung pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng bise. May mga senador na nagsasabing hindi, gaya ni Senador Bato de la Rosa, kilalang kaalyado ng mga Duterte. Madugo na debate yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. If you want to ask me, my own personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, pwede itong iakyat sa Korte Suprema pero hindi ngayon dahil premature pa. Wala rin daw kasiguraduhan na papatulan ng Korte Suprema ang issue dahil usaping politika ang malaking bahagi nito. Sa huli, anuman ang maging pasya ng 19th o 20th Congress, maaaring iakyat sa Korte Suprema. Kaya nga may Korte Suprema para magsabi, tama yung ginawa nyo, mali yung ginawa nyo, depende sa pananaw ng sino mang nais maghain ng kaso laban sa kung sino mang opisyal o opisina ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi ang bagong takapangalaga ng brilyante ng apoy na si Sangre Flamara, Faith Da Silva. Faith. Abisala, Miss Vicky, and good evening mga kapuso! With their unique charm, talent, and stories, humanda ng pumili ng inyong magiging bias sa top 20 finalists ng Sparkle Campus Cutie Search. Pinili sila mula sa iba't ibang campus sa bansa para paglabanan ng coveted title na Ultimate Campus Heartthrob. Kilalanin sila sa chika ni Lars Santiago. Mula sa daan-daang nag-audition. Sa iba't ibang colleges and universities. Sa loob at labas ng Metro Manila. I am grade 11. Now, down to top 20 finalists ang first ever Sparkle Campus Cutie Search ng Sparkle GMA Artist Center. Hindi lang good looks, flinex din ng top 20 ang kanilang talento para masungkit ang coveted title na Ultimate Campus Heartthrob. I wasn't expecting to make it, but I'm so happy to be here. Hindi rin po ako nag-expect na makapasok ako since nung ako po yung pinakalas na nag-auditions. I said to myself, I'm really gonna try my best to be here. I feel very grateful for this opportunity and I will not let it go to waste. It's a pleasure, at the same time, it's a challenge for me. Alam daw nilang mahigpit ang magiging labanan, kaya sobrang paghahanda ang kanilang ginagawa.
Kailangan po nating i-build yung confidence natin. I do meditation po, nag-workout po. Same as well sa kanya, mag-workout. Tinatry ko lang po mentally prepare yung sarili ko. Kailangan po mentally prepared sa mga pwede pong mangyari. Emotionally din po, I need to work on my confidence din po. Nag-orientation and pictorial na ang boys at sumasabak na rin sila sa isang buwang training para hasain ang kanilang acting, singing, dancing, and communication skills. I'm meeting a lot of friends right now. I got to witness all their talents. Tropa na po. Marami po akong mga natututunan po sa kanila. Sa mga workshop, doon po namin talaga makikilala ang isa't isa. I feel like sobrang warm naman ng pag-accept nila sa akin. Looking forward for bonding po sa mga workshops. At ang inspirasyon daw nila sa pagpasok sa showbiz. Siyempre si Kuya Alden Richards. Even though na nahihirapan na siya, may hardship siya, he didn't stop dreaming. Ruro Madrid kasi parang siya po yung parang Tom Cruise ng Pilipinas. Ngayong Hunyo, aabangan ang final showdown kung saan magkakaroon ng management contract with Sparkle ang winners para ma-develop as next Kapuso leading man. Ang Sparkle Campus Cutie ay mapapanood sa online platforms ng Sparkle GMA Artist Center. War Santiago, updated sa showbiz happening. Minamadali na ang pagkukumpuni ng Navotas North Pumping Station para iwas baha ngayong panahon na ng tag-ulan. Lalo na't napakakapal ng buhangin at burak, kaya apektado ang operasyon ng floodgates. At nakatutok si Mark Salazar. Narito na ang tag-ulan, sabi ng Pag-asa, at Hunyo rin ang simula ng 3 buwang peak ng high tide sa Manila Bay. Kaya baha season na naman sa Kamanava. Inabutan namin ang minamadaling pagkumpuni ng DPWH sa floodgate ng MMDA Navotas North Pumping Station. Kung ang habol nila itong katapusan, pero hindi yata abutin ng katapusan. Yung may magagamit na yung gate po. Oo. Inahabol na rin nila na mabilisang gawa. Sira na naman ito sa kapal ng buhangin at burak sa ilalim, kaya hirap magbukas-sara ang floodgate. Siguro sa katagalan na rin po, 2007 yung last na ginawa ito ng DPWH. Isa pang problema, siltation mo, mga putik mo, ganun. Buhangin ng dala ng alon po, habagat. Pag nag-dredge, yun, nababarahan po yung kanang gate natin. Nandito na kami nung isang taon pa, ganitong buwan din, Hunyo, preparation din sa tag-ulan at ganito rin na eksena. Minamadali ang paggawa ng floodgate na ito sa Tansa Navotas para hindi magbaha ang Navotas at ang Malabon. Pero naging cycle ang problema rito. Kaninang pasado alas 3 ng hapon, nasa 1.3 meters ang high tide. Mabuti na lang wala pang kasabay na tuloy-tuloy na pag-uulan. Sa ngayon yung panahon na yun ng June, July, August, may kantay na matataas yung ang peak ng high tide at saka habagat. Panahon na ng habagat po sa ngayon. Ngayon, pag sira yung gate natin, yung malalang maapektuhan po yung Malabon area at saka Navotas. Abutan ng pagpakabaha sa lugar nila na mababang lugar po. Sanay na bata pa ako. Wala naman ng pagbaba. Sanay na kami sa baha. Talaga? Oo, pumunduhan nga ako kami. Kaya kayo nakabota na. Punta sa bayan, baha. Ang lalim. Kahit ganitong panahon? Ngayon. Bakit ho, hindi pa naman naulan? Ewan ho basta ganitong buwan, laging baha doon. Sa ilang lugar sa Navotas, kahit asul ang langit pero may bahagyang high tide, kailangan na talagang magbota. Pero pag sumabay na ang habagat sa high tide, hindi na kaya ng bota ang ilang lugar sa Kamanava. At may mga hanap buhay na nalulubog. Bagal kaya pa ng motor, pero pag hindi na, yung mga padyak po ang bumabiyahe. Tapos bangka doon sa loob na sa Tansa. Depende po sa klima kung may habagat, saka may ulan. Oo, high tide sa magkasabay. Malaki po ang tubig diyan. Paano ang biyahe mo pagka malakas ang baha? Wala, tenga. Tenga? Tenga. Ano hanap buhay? Wala, tambay na sa bahay. Umaasa ang Kamanava sa 5 pumping stations at floodgates nila para mairaos muli ang tag-ulan.
Maliban sa Kamanava, may iba pang lugar sa Metro Manila na below sea level din at umaasa rin lang sa pumping stations panlaban sa baha. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Makabagong teknolohiya ang sasalubong sa mga pasahero ng NAIA sa mga susunod na buwan. Kabilang yan sa pagpapaganda ng serbisyo ng paliparan kanina. Ininspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Mariz Umali. Sa pagbisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa NAIA Terminal 3, ipinagmalaki niya ang makabagong teknolohiya na mas magpapagaan daw sa buhay ng mga pasahero, ang facial recognition technology. Sagot daw ito sa mahabang pilang nararanasan ng mga pasahero at inaasahang maipapatupad sa loob ng 6 na buwan. We're trying to make life easier for them na mabilis nga, hindi sila hinahanapan ng kung ano-anong ID. Mukha na lang nila, ayun na, ID. Hindi na kailangan bumunot ng passport, hindi na kailangan. Soon, magkakaroon na tayo niyan. And how soon will this be rolled I think out? within 6 months. Inisa-isa rin ng Pangulo ang mga bagong pasilidad ng Terminal 3 matapos ilipat ang pamamahala sa NAIA Infrastructure Corporation Incorporated o NNIC. Kabilang ang bagong OFW Immigration Annex kung saan nakahiwalay na sa regular na pasahero ang mga OFW. OFW Lounge at Rest Area, Transport at Network Vehicle Service Area kung saan sila pwedeng mag-book ng masasakyan pa uwi. Pati ang Arrival Curbside Area kung meron silang pribadong sundo. We are trying to canvas the best technology that we can find para maging madali ang pagpasok-labas ng ating mga OFW at lahat ng ating mga bisita at ang mga domestic passengers pati. Malaking tulong po sa aming mga OFW na laging walang mapupuntahan. Kaya dito, lagi kaming accepted dito kasi parang binibigyan kami ng importansya bilang OFW. Isang malaking bagay po sa amin bilang OFW kasi bago kami pumunta sa ibang bansa at pauwi po, andito po, magpapahinga, may libreng pagkain. Sabi ni NNIC Chairman Ramon Ang, mas lalawak pa ang kapasidad ng mga terminal sa 2026. Itatayo na rin daw ang Terminal 5 na kapag isinama sa kapasidad ng Terminal 2 ay kayang tumanggap ng 35 million na pasahero kada taon. Dagdag ni Pangulong Marcos, mahalagang makasabay ang NAIA sa mga modernong paliparan sa Asya at sa buong mundo. Hindi lamang para makapagbigay ng maayos na serbisyo, kundi para sa imahe rin ng Pilipinas bilang gateway ng mga turista at ng ating mga kababayan papasok at palabas ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Hindi lang actress but an ambassador for cause na rin, si Barbie Fortesa ng grupong Child Welfare ang isinusulong. Pero aside from her showbiz commitments, bukas na kaya ang puso ni Barbie sakaling may magparamdam? Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagdalawang isip si Barbie Fortesa na tanggapin ang alok sa kanya para maging ambassador ng Save the Children Philippines. Naglaan talaga siya ng mahabang oras sa pictorial at video shoot sa advokasiyang para sa mga bata. I am blessed with this kind of profession and platform bilang aktor at bilang artista to influence and inspire other people to raise awareness and to join Save the Children Philippines, because together we will be able to provide the proper education, safe environment, livelihood, proper guidance for our future leaders and game changers. Natutuwa si Barbie na kasama niya sa advocacy na ito ang other half ng Barda na si David Licauco. Parehas kaming, lalo na siya, I mean, yung kanyang mindset towards leadership, iba rin talaga eh. So, feeling ko parehas lang din kami ng goal at mindset when it comes to giving the children the improved environment and education and knowledge towards everything, about everything in life talaga. Samantala, abala pa rin si Barbie sa taping ng malapit ng ipalabas na series nila ni Kaylin Alcantara, Rulfo Gutierrez at Sam Concepcion.
ang Beauty Empire mula sa GMA Network, Creation Studios at View Philippines. Sobrang saya, challenging kasi we're pushing towards our airing date. Pero masaya kasi nakikita ko na lahat talaga kami very efficient and especially working again with my good friend, Direk Mark de la Cruz. Puring-puri rin ni Barbie si Narufa at Kaylin. Napakabait, napaka-down to earth ng isang Miss Rufa Gutierrez. Ang hindi ko kinagulat, syempre, ang husay sa pag-arte ng Kaylin Alcantara. Hindi ko na kinagulat yon, alam ko na yon. Pero ngayon, masasabi ko na mas naging close talaga kami ni Kaylin at mas naging maganda ang aming pagkakaibigan dahil dito sa show na ito. Ang tanong, puro trabaho na lang ba si Barbie? Paano ang love life? Let's save the children first. Uy, ano ba yan? Diba? Tito Lar! Hindi naman ako strict about it. Kung may magpaparamdam, wala namang problema. Pero sa ngayon, multo pa lang yung nagpaparamdam kasi sa akin. War Santiago, updated sa showbiz happening. Paubos na ang stock ng anti-rabies vaccine sa Caloocan sa dami ng mga nais magpabakuna sa mga animal bite center sa Luzon. Pagtitiyak naman ng City Health Officer, nag-request na sila ng dagdag na supply at hindi maapektuhan ng mga nasimulan ng mabakunahan. Nakatutok si Oscar Oida. Magtatanghaling tapat kanina nang abutan naming sumisilong na sa ilalim ng pick-up ang 5 taong gulang na si Astin at ang kanyang ina. Ilan lamang sila sa nagtsatsagang pumila ngayon sa tapat ng Animal Bite and Treatment Center sa Kalaanan, Caloocan. Maturukan lang ng pangontra sa rabies. Nakalmot po yung anak ko. Noong Webes po ng gabi. Alaga ng kapitbahay. Kasi pumasok po sa bahay tapos pinalo daw po niya. Tapos nakalmot po daw siya. Ayon sa Caloocan Health Office, dagsa ngayon ang mga tao sa dami ng mga nakakagat ng aso o di kaya'y nakakalmot ng pusa. Marahil dahil sa tindi ng init, mas madali daw ngayon mairita ang mga alaga. Irritable lalo yung mga hayop pag ganyan mainit eh. Sa akin hanggat maaari, iwasan na muna nilang makipagharutan sa mga aso. Ayon sa City Health Office ng Caloocan, kada araw, umaabot umano sa 220 ang nagpapabakuna sa kanilang 8 Animal Bite and Treatment Center sa lungsod. Pero di lahat ng pumipila agad na babakunahan. Wala na daw pong islan. Balik na daw po ng umaga. Maaga pa. 35 lang daw po kinukuha sa isang araw. Sa ngayon kasi, ayon sa Caloocan Health Office, nasa alarming level na raw ang kanilang supply. Posibleng sa isang buwan, maubusan na raw sila. Sa ngayon kasi, paubos na yung aming mga stock, no? Pero may nakaumong naman kami na request kasi binibid pa yan before bidding. May request na kami, letter of request na kami sa GSD for another round of delivery ng vaccine. Pagtitiyak naman nila, makakakumpleto ng dose yung mga nasimulan ng mabakunahan. Meron ng nakatabi na para doon sa particular na tao niya para ma-receive niya yung full dose niya. Samantala, dagsari ng mga tao ngayong araw sa San Lazaro Hospital upang magpabakuna rin kontra rabies. Karamihan, bunsod umano ng takot sa mga rabies-related deaths na kalat ngayon sa social media. Nakalmot po ng pusa. Alaga ko po, natapakan ko po kasi yung buntot. Kaya po ako nakalmot. Napanood ko kasi yung hindi nagpa second dose. Kaya natakot ho ako. Tiyaga lang ho talaga. Kasi dito kasi libre, wala hong bayad kaya tiyagaan lang ho talaga. Ang usual naming mga pasyenteng nakikita sir, nung normal na mga araw is around 800 to 1,200 patients in a day. Pero nung nagsimula yung mga kwento ng rabies-related deaths sa ating community, nagsimula nung 1 linggo, nakatanggap kami ng hindi bababa sa 2,000 pasyente sa loob ng 1 araw. Pinakamarami kahapon, nakakita kami ng 4,000 pasyente. Bukas naman ang Metro Manila Council na pag-usapan kasama ang mga mayor sa NCR ang posibleng paglalaan ng pondo ng mga LGU para sa bakuna kontra rabies. Opo, ang DOH ay naglalaan po ng bakuna para sa mga
local government units, pero mahalaga po na maglaan din tayo ng sariling pondo natin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok, 24 oras. Naperwisyo ng baha at landslide ang ilang bahagi ng Mindanao dahil sa masamang panahon. Ayon po sa Pag-asa, hindi pa ito epekto ng habagat, kundi ng thunderstorms. Nakatutok si Rafi Tima. Nagulantang ang ilang residente ng Barangay Tuboran sa Mawab, Davao Oro nang biglang rumagasang baha sa kalsada. Sa tindi ng agos ng tubig, nabahalang ilan na baka matangay ang ilang sasakyan gaya ng mga nakaparadang motor. Agad namang rumisponde ang quick response team. Maaaring nakapagpalala umano sa baha ang mga baradong kanal. 8 pamilya ang apektado ng matinding pagbaha. Sa boundary naman ng mga bayan ng New Bataan at Maragusan, literal na nalagay sa bingit ng panganib ang ilang bahay na nasa ibabaw ng gumuhong lupa. Nagkalat sa daan ang makapal na putik, malalaking bato at punong kahoy, kaya pahirapan ang pagtawid ng mga motorista. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ang halos tuloy-tuloy at malalakas na buhos ng ulan naging dahilan ng pag-apaw ng sapa. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan kahapon sa ilang bahagi ng Mindanao ay dulot ng thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, dahil opisyal na nga pumasok ang tag-ulan, huwag kalimutang dalhin palagi ang inyong payong at kapote kung lalabas ng bahay. Mas mapapadalas na kasi ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw at linggo dahil sa patuloy na pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat. Pero hindi lang yan dahil nagbabalik din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Samantala, bilang bahagi ng kahandaan natin sa panibagong buwan, ayon sa Pag-asa, 1 o 2 bagyo ang posibleng mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Hunyo. May tsansa itong maglandfall sa silangang bahagi ng Southern Luzon o di kaya'y silangan ng Visayas. Pwede ring mag-recurve o lumihis ang bagyo paiwas sa bansa, pero kahit hindi tumama sa lupa, maaari pa rin itong hatakin o palakasin ang habagat na magdudulot din ng malawakang pag-ulan. Sa ngayon, wala pang nagbabadyang bagyo pero may tsansa ng ulan base sa datos ng Metro Weather. Umaga pa lamang bukas, mataas na ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Palawan, Western Visayas kasama ang Negros Island, ilang bahagi ng Mindanao, Ilocos Region at Pangasinan. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan sa Luzon, halos buong Visayas at Mindanao na rin ang uulanin. May matitinding ulan kapag nagtuloy-tuloy ay posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, posible rin ang ulan sa ilang lungsod lalo na po sa hapon o gabi. 21 opisyal ng gobyerno ang mananatili sa kanilang mga pwesto matapos hindi tanggapin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignations. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng performance review matapos silang pagpasahin ng courtesy resignations ng Pangulo, ilang cabinet-level officials ang nalagas. Tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignations in the Presidential Commission for the Urban Poor, Maynardo Sabili, Presidential Assistant for the Visayas, Terence Calatrava, Presidential Advisor on Muslim Affairs, Almarim C. Tila. Terminated naman si Menandro Espinelli, Presidential Advisor for Special Concerns. If you are asking for blood, there will still be blood. But, you know, we are still undertaking continuing performance evaluations even of those undersecretaries or those lower than the cabinet rank functionaries. I assure you that this is a very sweeping and thorough evaluation being made by the President and the panel of his choice regarding those who will be continuing, remaining in office, and those who will be ultimately ousted. Mananatili naman sa pwesto ang ilang pinuno ng mga departamento, kabilang sina Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, at Education Secretary Sani Angara. Gayon din sina Labor Secretary Bienvenido Laguesba, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, at Health Secretary Ted Herbosa. Pati na sina Migrant Worker Secretary Hans Leo Cacdac, Science and Technology Secretary Renato Solidium, Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Lusot din sina Information and Communication Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon, at Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Mananatili ding Chief Presidential Legal Counsel si Juan Ponce Enrile. Hindi rin tinanggap ang courtesy resignations ng ilan pang opisyal. All of them who have been retained, including myself, are expected to
give fresh attention to the mandates and to give more performance. Itinalaga naman bilang bagong chairperson ng Securities and Exchange Commission si Attorney Francis Edralin Lim, kapalit ni Emilio Aquino, na matatapos ang termino sa June 5. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Our very own CJ Opiaza is the newly crowned Miss Grand International 2024. Miss Grand International 2024 is Christine Jurin Opiaza from the Philippines! Bilang first runner-up sa competition, si CJ ang nag-take over sa Miss Grand International title matapos mag-step down ni Rachel Gupta ng India. All eyes sa Pinay Beauty Queen na first na nag-uwi ng Miss Grand International crown sa Pilipinas. Sa gitna ng surreal moment na ito, takaw pansin ang breathtaking beauty ni CJ in her green and gold gown. Nagpapasalamat si CJ sa suporta ng mga kababayan at sinasabing proud siya to be a Pinoy. Naiuwi ng Filipino Olympian na si EJ Obiena ang gold medal sa 2025 Asian Athletics Championship sa Gumi, South Korea. Matapos niyang maklear ang 5.77 meters sa isang jump-off kalaban ang pole vaulter mula sa China. Three-peat champion na si Obiena matapos niyang i-dominate ang Asian Athletics Championship pole vaulting noong 2019 at 2023. Ang hindi nga raw alam ng marami, masama pa ang pakiramdam ni EJ noong araw ng kompetisyon. May sore throat daw siya pero hindi pwedeng uminom ng kahit anong uri ng gamot dahil baka maging paglabag ito sa anti-doping rule violations. Kwento ni EJ, sinunod lang niya ang instructions ng kanyang coach sa magiging strategy sa kompetisyon. Do the jump off, that doesn't mean that you're gonna win. That means you could lose the gold as well, which we both already have. So yeah, it's the toughest one out there, and yeah, it's still good, I'd say. I'm happy to retain it 3 consecutive times. Pagkatapos magkampiyon, lumipad agad pa Europe si EJ upang maghanda at sumabak sa iba't ibang international pole vault competitions. Ang tagumpay ni EJ nangyari 1 linggo lang matapos manalo rin ng gintong medalya sa World Masters Games sa Taipei, Taiwan, ang kanyang amang si Emerson. Na-clear niya ang 3.60 meters sa pole vault men's 60 plus event. My dad still got it. I'm still in awe in a way. It's like I can't understand how this guy at the age of 61 now, turning 61, can still do what he does. And I don't know. I'm out of words with that. Nang makakwentuhan ko ang ama ni EJ nang suportahan ang anak niya sa 2024 Paris Olympics, ikinuwento niya kung paano raw sa batang edad ay ginagaya na siya ni EJ sa pagpa-pole vault. Hindi man nakakuha ng medalya, habang buhay daw nilang ipagmamalaki ang tagumpay ng anak. We're still very proud of him. Lumaban siya binigay niya lahat. Pinaghandaan niya talaga maigi yan. Ngayon, si EJ naman ang nagpaabot ng pagbati sa ama. Huge congratulations to him, keeping his body in shape such a long time. It's incredible. It's really is incredible. Sa ngayon, kasama sa plano ni EJ at ng kanyang team ang sumali sa 2028 Los Angeles Olympics. Pero ang paghahanda raw dito, one step at a time, one competition at a time. But the good thing about it is you push yourself to the best of your abilities, and with that, I'm with everyone. I hope that the time would come where I could win, and I just don't know when that would be. I don't even know if that's like a certainty. That's something that I definitely aim for. That's something that we strive. That's something that we still consider a reality. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. A stepping stone to something greater, ang mansion ni Vince Maristela na isa sa pinakahuling lumabas sa bahay ni Kuya.
Si Pangsman sa kanyang co-housemates, ready na sa bagong blessing si Vince na makakasama ko rin sa Encantadia Chronicles Sangre. May chika si Lars Santiago. Mainit na welcome ang ibinigay ng Sparkle GMA Artist Center sa latest evictee ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na si Vince Maristela. Napakatamis ng ngiti ni Vince nang salubungin siya ng kanyang Sparkle family. Mga tao po, like na-miss ko din po yung yung family ko. Grabe din yung na-appreciate ko din yung mga nagmahal sa akin. Isa din yun, parang alam niyo po yun, kung pwede ka pumunta kahit saan, sobrang free lang talaga. Paglabas ni Vince sa bahay ni Kuya, kumain daw siya agad. Inasal, chicken inasal. At siguro yung bagay na kinikrave ko, yung pagkain, is yung diet meals ko. Kasi parang feeling ko dun sa bahay ni Kuya, nag-cheat meal lang ako eh. Balik na raw si Vince sa kanyang normal way of life. Balik na ako pag-workout, balik na ako sa pagda-diet. Tsaka siguro mas chine-cherish ko yung time ko with family, with friends. Pero hindi pa rin daw niya maiwasang malungkot dahil nasesepanks sa co-housemates na naging very close sa kanya. Lalong-lalo na si Shuvi kasi sobrang close ko talaga siya dun sa bahay ni Kuya. Siguro dahil po yung naramdaman niya na late siyang pumasok, naramdaman ko din po kasi na kung ano yung naramdaman niya nung pagpasok niya. So, naintindihan ko kagad kung ano yung pinagdadaanan niya. Tamang-tama rin ang paglabas ni Vince sa bahay ni Kuya dahil makakasama na siya sa pagpopromote ng nalalapit na pagpapalabas ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan isa siya sa cast. Excited na din po ako na ipalabas yung Sangre kasi isa din yun sa mga masasabi kong nag-grow ako na project. Na-push ako sa limits ko. Madami ako natutunan dun sa project na yun. Sa tuwing mapapanood nga raw ni Vince ang trailer ng Sangre, hindi niya mapigilang kiligin. As in, meron akong ganung feeling na hindi ako makapaniwala na mapapanood ko na siya. Dahil din siguro ang tagal nitong project na to na pinaghirapan ng mga tao ng production. Parang masarap lang sa pakiramdam na namumunga yung mga pinaghirapan namin. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Tuesday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Faith Da Silva. Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Faith. Salamat, Faith. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.